Magandang araw po sa inyong lahat mga kababayan at welcome back dito po sa PNR at ito nga mga karibin natin, kumanta na. Nako, eto na, malaking sabwatan na bunyag. Ayan mga kababayan, patungkol po rin ang ating aalamin at bibigyan ng reaksyon ngayong araw na ito. Pero bago pong lahat mga kababayan, sa mga hindi pa po nakapag-subscribe sa ating munting channel ay subscribe naman po. At palike na rin po ng video ito. Maraming salamat po. At eto na nga, simulan na po natin to. So yan mga kababayan, bago po natin muling i-play ang video ito, pasadahan po muna natin ang mga nagtitrending na mga balita dito po sa mundo ng social media at unahin na po natin to. Nako, eto mga kababayan, eto ICC hindi marunong magtanong. Case build up. Analyst may duda sa confidential hearings. Ayan mga kababayan. Tayo na nga ang ninakawan, tayo pa ang hindi pinagkatiwalaan ng impormasyon. Oo nga kasi tingnan nyo sino po ba ang biktima dito? Diba ang taong bayan kasi tayo ang nagbabayad ng buwis. Tapos kung nung mag-imbestiga sila, hindi pwede sa publiko. Hindi tayo pinagkakatiwalaan kung ano man ang kanilang mga impormasyon doon, di ba? Doon sa kanilang confidential hearing, di ba? Bakit bawal ipakita, no? Sa taong bayan yung hearing na ito. Kaya ay nako po, sabi po dito, yan ang buwelta ng analyst na hinihingi sa Independent Commission for Infrastructure na isa publiko ang mga pagdinig nito sa posibleng korupsyon sa gobyerno. Ayan mga kababayan, di ba? Marami talagang umaalma dito sa ICI na ito Bakit maghihiring sila privately? No? Hindi nakikita ng taong bayan. Nasa ano pa naman natin na kailangan maging transparent ang gobyerno sa kung ano mang gagawin nito. Anyway, no, meron talagang mga mystery, no, na nangyayari dito po sa ICI na ito. Ayan mga kabayan, ito papasadahan din po natin ito. President Bongbong Marcos Jr., nako po, dapat may makulong. Marcos Trust Rating collapses. Amid flood control scandal, ayon po yan sa Pulse Asia, hindi false Pulse Asia. Pwede rin false, di ba? Okay. Public trust in President Ferdinand Bongbong Marcos Jr. plunged to its lowest since he took office as Filipinos overwhelmingly view corruption in government as widespread, malawakan, and linked the administration to the flood control anomalies. Now under investigation according to the latest Pulse Asia survey. Ayan mga kaubayan, Pulse Asia survey. Wala nang nagtitiwala sa administrasyon, lalong-lalo na kay President Bongbong Marcos Jr. May nakita nga akong video, no? Hindi ko lang na-save. Yung sa Lindol yata yun, pinuntahan ni President Bongbong Marcos Jr. Parang hindi siya kilala, no? Pumunta siya pero wala lang yung tao. Parang wala lang talaga mga kababayan, di ba? Hindi. Presidente ka dapat ikaw ang sinisigaw ng taong bayan. Pero bakit Sara yata ang isinigaw Sara po ang isinigaw ng taong bayan doon sa mga nalindulan. Aray ko po. So ano ba itong sinasabing latest Pulse Asia survey, no? Ano ba ito? Ito mga kabayan, ipakita po natin yung percentage, no? Ito po, Pulse Asia, 97% of Pinoys believe government corruption is widespread. Ayan, widespread. Ayan mga kabayan, ibig sabihin malawakan. 97 of Filipinos believe corruption in the government is widespread and that journalists are best to address. At 51%, the latest Pulse Asia non-commissioned survey showed. Ayan mga kababayan. 97% po ang naniniwala
na malawakan po ang korupsyon sa ating gobyerno sa pamumuno ni President Bongbong Marcos Jr. Ang tanong dito, sino kaya itong 3%? Nagtira pa kayo ng 3% ha? Oh, sabi po dito sa mga nag-comment, baka yan po yung mga politikong mga korap. Pwede, di ba? Kasi kaunti lang naman sila. Oh, 3% po ang naniniwala na walang korupsyon na nangyayari sa ating gobyerno. Ha? Samantalang 97% po ang naniniwalang malawakan ang ginagawang korupsyon ng mga taga-gobyerno. Ayan ha. 7% po, malamang yung mga korap po yan, no? Itong 3% na natitira, na naniniwala, ay naku po, ay mga korap siguro ito mga kaubayan. Anyway, eto pa, last po natin pag-usapan, itong patungkol naman po dito kay Blue Ribbon Chairman Erwin Tulfo. Sabi po dito mga kaubayan, overpriced farm to market road projects naman ang susunod na iimbestigahan ng Blue Ribbon Committee. Ayon yan kay Senator Erwin Tulfo. Ayan mga kaubayan. Nililihis po. I'm not saying na mali ang ginagagawin mo. Napaka-correct niyan kasi meron ding mga farm to market road na mga project na kinurakot din, di ba? Overpriced. Ibig sabihin niyan, kinurakot po yung budget diyan mga kaubayan. Ngayon, I'm not saying that it is wrong, pero wag naman sana natin kalimutan at tapusin muna itong flood control projects na ito. Kasi eto na kaunti na lang, may mananagot na no? May mananagot na, pinangalanan na. Di ba? Mananagot na. Kaso nga lang, mga kababayan, nung pinangalanan na si Romualdez, yan pangalanan na rin natin, nung pinangalanan na si Romualdez, nabaliktad po ang mga pangyayari. Imbes, na siya ang iturong mastermind, diba? Imbis na siya po ang iturong mastermind, gagawin pang state witness si Romualdez. Saan ka nakakita na siya ang may mastermind? No? Nakikitang mastermind ay siya pa ang gagawing state witness. Kung ganun mga kaubayan, sino po ang mananagot dito sa flood control anomalies na ito? Diba? Sino po? Aray ko po, alam naman po natin, pagdating po kay Erwin Tulfo, no? Wala tayong mapapala dito kay Erwin Tulfo kasi nakita naman po natin kung gaano po nito pinagtanggol. Si Speaker Martin Romualdez nung siya pa po ay congressman mga kaubayan, no? Grabe po ang pagsisipsip nito kay Romualdez. Magkasama pa po sila sa pamimigay ng ayuda. So ano nga asa natin kay chairman na Erwin Tulfo, no? Acting chairman. So wala tayong maasahan dito. Kaya nga itong, diba, ito po ang kanyang solusyon or next move, no, ni Tulfo. Mag-iimbestiga na siya sa farm to market road. Ayan. Alisin muna natin yung flood control. Kasi nandiyan na si Romualdez, sinasabit na. Dito naman po sa flood control project, mga kabayan, na overpriced na sinasabi. Nako. Wala talaga tayong maasahan dito. Anyway, ano po nga inyong masasabi dyan mga kaubayan? I-comment nyo na lang at eto, pasadahan na po natin ang video ito. Eto na po. Ito ang balita ngayon, trending at pinag-uusapan ngayon sa mundo ng social media. Ang di umano'y balitang, tila sadyang totoo ba talaga na ang lahat ng ito ay palabas lamang para lang pagtakpan ng mga kabulastugan ng gobyernong ngagba ng Administrasyong Marcos tungkol sa manumalyang flood control scandal na siyang tunay na nagpahirap magpasa hanggang ngayon ng maraming Pilipino. Dating Chief of Philippine National Police at ngayon Special Advisor ng ICI at ang ipinalit kay Mayor Magalong na si Rodolfo Azurin Jr. Tila binasag na ang katahimikan at katotohanan at may nakakagulat na ibinunyag sa publiko na pilit di umanong ayaw ipalabas ng bayarang media sa publiko.
Ano kayang matinding revelasyon na ito mga kababayan? Ating alamin. Pero bago ang lahat, kung bago ka pa lamang sa aming channel, please huwag kalimutang mag-like, subscribe at i-click ang notification bell para mas maging updated ka palalo sa lahat pa ng bagong video na i-upload namin. At eto na nga mga kababayan, matapos ang ilang buwang mga pakulo at kadramahan di umano sa pag-iimbestiga ng Independent Commission for Infrastructure o ICI ni Marcos Jr. tungkol sa manumalyang flood control scandal ay sadyang hindi talaga mapipigilan. Lalabas at lalabas talaga ang buong katotohanan. ICI, wala pang nakikitang maaring makasuhang opisyal sa flood control anomaly. Nilinaw ng Independent Commission for Infrastructure ICI na wala pa silang nakikilalang opisyal ng gobyerno na maaring sampahan ng kaso kaugnay ng mga kontrobersyal na flood control project. Sa isang press conference, sinabi ni ICI Special Advisor Rodolfo Asurin Jr., "As of now, wala pa kaming nakikita. As of now, we have not seen anyone yet from the government side who may be charged." Ayon kay Asurin, mula sa ibaba paakyat ang direksyon ng kanilang investigasyon, kaya't hindi pa matukoy kung may matataas na opisyal ang sangkot sa ghost project. Sa parehong media briefing, sinabi rin ni ICI Executive Director Brian Husaka na magiging evidence-based ang anumang kasong isasampa ng komisyon. Sa ngayon, mga kontratista at district level signatories pa lamang ang mga nakikilala ng ICI na posibleng may pananagutan sa manumalyang proyekto. Formal nang pumalit si dating PNP Chief Rodolfo Asurin Jr. kay Mayor Benjamin Magalong bilang Special Advisor ng Independent Commission for Infrastructure. Sa kanyang unang pahayag, binigyang diin ni Asurin na ang kalaban kontra katiwalian, lalo na sa mga proyekto ng flood control, ay dapat isulong sa pamamagitan ng pagkakaisa, hindi sa gulo at hindi sa karahasan. Sa buong bansa, tumitindig ang boses ng iba't ibang sektor, mga mamamayan, manggagawa, profesional at kabataan na nanawagan sa ating mga sundalo at pulis na makiisa sa krusada laban sa korupsyon. Tama ang kanilang panawagan at makatarungan ang kanilang layunin. Ngunit dapat nating tandaan, ang tunay na pagbabago ay hindi makakamtan sa pamamagitan ng pagkakawatak-watak, kaguluhan o karahasan. Eto, pakinggan naman natin si Asurin. ICI naman yung kanina, ombudsman. Tinitingnan natin ang direksyon ng ombudsman. Ngayon, tingnan natin yung ICI. Yung ICI, ito yung nag-iimbestiga patungkol dito sa mga flood control projects. Yung ombudsman, iba na istorya. Hindi na siya sa flood control magko-concentrate. Ito, ICI, nakafocus talaga ito sa flood control, sa ghost projects. O, tingnan natin, ha? Wala pa kami nakikita na. But definitely, ang umpisa kasi ng investigation dyan is dun sa babae, dun sa district, yan. We just follow yung paper trail siguro. So, yan, wala pa silang nakikita. Nalulunod na yung mga kababayan natin sa ghost projects, sa baha. Itong nag-iimbestiga na tinalagan ni Marcos, wala pa rin nakikita. At ang gustong simulan, galing sa baba. Hindi natin masabi pa sa ngayon. Ano ba question? Yung sino yung mga makakasuhan, sir? Wala pa naman. Sino yung makakasuhan? Report, sir. It will depend on the evidence, no? Kung anong evidence ang meron kami makukuha, di syempre sila yung mailalagay. O sino yung makakasuhan, depende sa ebidensya nila. At kung sino yung may ebidensya yung ilalagay. Ang problema, walang makakasuhang politiko. Wala pa. So in short, wala silang nakikitang ebidensya. Anong klaseng ICI ba ito? Gusto nyo malaman kung bakit wala silang nakikita? Napaliwanag ko maya-maya. Doon sa aming referral as persons who may be responsible. So, Mas maganda siguro sa ICI ang definition, no? Hindi Independent Commission for Infrastructure. Dapat Invisible Commission for Infrastructure. Yan siguro ang dapat itawag dyan, no? gaya nung like the first referral that we filed before the ombudsman, it will be evidence-based. Oh, evidence-based. Okay. Ganito po yan. Gusto nilang simulan sa ilalim. Ang dami nyo nang narinig sa Senado
na binabanggit na si Tambi tsaka si Saldi. Gusto nyo pa rin simulan sa ilalim. Imbestigahan nyo si Tambi at si Saldi, marami kayong makukuhang ebidensya. Hindi ko maintindihan, why are you protecting the king? Ganyan po kasi lumalabas. Totoo man yan or hindi dahil gusto nyo sa ilalim magsimula. Dalawa lang po yan kung bakit kayo walang makuhang ebidensya. Kasi nga, sa ilalim kayo nagsisimula. Kung sinimulan nyo na kay Tambi at kay Saldi, meron na. Siguradong meron kayo makukuha agad-agad. Pero higit sa lahat, ito po ang problema ninyo. Hindi nyo kasi ino-open sa publiko. Gusto nyo yung investigasyon secret. Kayo-kayo lang ang mag-iimbestiga. Ang tigas ng ulo ninyo. Sinasabi na ng Iglesia ni Cristo, sinasabi na ng taong bayan, sinasabi ng mga ibang senador, sinasabi ng ibang politiko. I-public nyo po yung investigasyon nyo. Parehas kayo ng amo ninyo, si Bongbong Marcos, hindi marunong makinig. Kaya until now, instead na sinasalubong ni Bongbong Marcos yung problema, kaya wala siyang masolusyonan kasi hindi marunong makinig. Ang pinapakinggan niya multo. Baka kayo, gusto nyo rin magtanong sa tatay nyo. Baka gusto nyo rin magtanong sa multo. Basta nang sigaw ng taong bayan na i-public ninyo yung investigasyon. Ayaw nyong gawin eh. Kasi pag pinablik nyo yan, maraming lalantad. Yung iba may mga suggestion. Yung iba, halimbawa, yung mga bagman, yung mga security, di ba mayroong isang Marines, may Marines na umamin. Pag nakikita niya yung investigasyon, naku, matutumbok ako, aamin na rin. Sa madaling salita, kung yan ay isa publiko, maraming makakaalam. Maraming makikita. Ay, oo, nakikita ko yan. Yung kapitbahay ko, ganyan, lagi silang bagbag. Bahay to ni ganito, bahay to ni ganyan. Oo, ito yung kapitbahay ko, siya yung security. Marami kang makukuha. So yan mga kaubayan, talagang as long as hindi po nila sa publiko yung investigation nila mga kaubayan, marami po sa ating mga kaubayan ang hindi naniniwala dyan sa investigation na yan. Diba? Para kasing lumalabas mga kaubayan, ito ay hocus-pocus lang. Scripted drama. Yan po ang nakikita natin ng taong bayan hanggat hindi po isinasa publiko yung investigasyon nila. Ang problema dito mga kaubayan, kasi kung di ba, last minute na po nilang sa publiko yung investigation, wala na. Huli na po ang lahat. No? Memorya na po nila yung script. Ano na lang, pag-film na lang, di ba? Wala tayong maasahan dito sa Invisible, Invisible Commission for Infrastructure. Di ba? Anyway mga kaubayan, ano po ang inyong masasabi dyan? I-comment nyo na lang po. Maraming salamat po.